Pangasinan. Isang pamilya ang tahimik na naninirahan sa isang baryo katabi ng ilog. Ang panganay na anak ng mag-asawang Roberto at Lucinda na si Maika ay lumaking mahinhin at may mabuting kalooban. Gayunpaman, tila hindi sapat ang pagiging mabuti nito upang magkaroon ng kaibigan. Bagamat mula pagkabata ay mahinhin ang dalagang si Maika, wala pa itong nagiging kaibigan. Malamang ay dahil sa kanyang itsura. Hindi naman sa matatawag siyang pangit, ngunit sadyang hindi lang talaga kaaya-ayang tingnan ang kanyang muka. Puno ng pekas ang balat ng kanyang muka at medyo litaw pa ang dalawang ngipin sa gitna. Dahil sa kanyang itsura, naging tampulan siya ng pangungutya ng kanyang mga kaedaran. Isama na rin ang ilan sa mga matatanda na sadyang mapanlait katulad ng iba. Magkagayunpaman, mahal na mahal siya ng kanyang pamilya. Nariyan palagi ang mga ito sa kanyang tabi at pinararamdam na wala siyang kakulangan, lalo na ang kanyang bunsong kapatid na si Chris. Napakaganda talaga ng ate ko. Walang tatalo sa'yo, ate. Wala ka mong tatalo sa kapangitan ko. Maganda ka, ate. Para sa akin at para kina itay at inay, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Naku, ng bola ka pa. Ang kulit mo talaga, ano? Teka, nasan nga pala sila itay? Pumunta pa sila sa bukid, ate. Ang sabi, mamaya pa raw sila makakauwi, kaya ikaw na lang daw po magluto ng hapunan natin. Sarapan mo, ate, ha? Ganon? Sige, pero sandali. Wala na tayong pansahog, eh. Ano naman ang lulutuin ko? Wala na tayong sibuyas, bawang, tsaka asin. Ate naman, pwede ka naman bumili, di ba? Ano? Ayoko nga lumabas dyan. Mamaya pagtawanan na naman nila ako, eh. Ikaw na lang kasi. Ate, kailangan ko pang tapusin tong mga assignment ko, eh. Saka, para namang hindi ka na nasanay sa kanila. Ayaw mo nun, para kang artista na pinagtitinginan ng lahat. Sanay na naman ako, pero... Ay, sige na nga, ako na. Dito ka lang, ha. Huwag kang aalis. Mamaya, kung saan-saan ka na naman pupunta. Lumabas si Maika at gaya ng inaasahan, naging tampulan na naman siya ng masasama at mapanglait na tingin. Payuko na lamang siya na dumiretso ng lakad at hindi na pinansin ang mga yon. Pagkarating sa may tindahan ay agad na siyang bumili. Bakit naman ikaw ang bumibili rito, Maika? Wala ba riyan ang mga magulang mo? Nasa bukid pa po, eh. Bakit po? Sa susunod kung wala sila, yung kapatid mo na lang ang pabili mo rito, ha? Tingnan mo naman ang tingin sa'yo ng mga tao. Baka mamaya ay malugi pa ako dahil sa'yo. Wala nang bibili rito. Pasensya na po kayo. Siya, kunin mo na yung mga pinabili mo at umalis ka na. Huwag ka na ulit bibili rito, ha? Opo. Nang makauwi ay agad nang nagluto ang dalaga upang sa pagdating ng kanyang mga magulang ay may makakain na sila. Isang araw, pauwi na si Maika galing eskwela nang harangin siya ng dalawang lalaki. Kaklase niya ang mga yon na lagi siyang pinagdidiskitahan. Tila wala nang nakikita ang mga yon na maaaring asarin maliban sa kanya. Uy, tingnan mo nga naman. Nandito pala tong anak ng maligno na to. Hinihintay mo ba kami, ha? Saan ang punta mo? Paraanin niyo ako. Kailangan ko nang umuwi. Teka lang. May pera ka ba dyan? Pahingi naman kami, oh. Wala. Tigilan niyo nga ako. Akmang aalis na si Maika nang hawakan siya sa braso ng isang lalaki na si Paulo. Ngunit napadaing ito ng kagatin niya sa braso. Aray, lintik ka. Bakit mo ginawa yun, ha? Isang malakas na sampal ang tinamo ni Maika mula kay Paulo. Ang lakas ng loob mong kagatin ako. Bisit kang babae ka. Gusto mo na bang mamatay? Naku pare, baka nawaan ka na ng lahi niyan. Lahing maligno ka na rin. Tumigil ka nga dyan. Baka gusto mong sapukin kita. Hoy, ikaw babae.
Napatras ang dalaga, nang dahan-dahang lumapit sa kanya si Paulo at masama ang tingin nito. Dinuro-duro pa siya at hinampas-hampas ang muka. Napaluha na lamang si Micah sapagkat batid niya na wala siyang laban kay Paulo. Maya-maya pa, natigil sa ginagawang yon ang binata nang sigawan sila ng isang matandang babae. Lumapit yon sa kanilang kinaroroonan at masamang tumingin sa dalawang mayabang na binata. Hoy! Kayo mga bata kayo! Sino nagturo sa inyo na manakit ng babae, ha? Sino ba mga magulang niyo't nang may sumbong ko kayo? Hindi po, Lola. Naglalaro lang po kami. Opo. Ay, nako! Ako pa talagang niloko ninyo! Kitang-kita ko kung paano niyo saktan ng batang yan. Gusto niyo bang mapabarangay? Mga estudyante pa naman kayo tapos ganyan ang inaasta ninyo. Yan ba ang tinuturo sa inyong eskwelahan? Mga wala kayong modo. Wala kayong galang sa babae. Humingi kayo ng tawad sa kanya. Ano? Ba't naman kami hingi ng tawad sa babaeng yan? Kinagat niya nga ako. Saka, mawalang galang na po. Pero, pwede bang huwag kayo makailam rito? Paulo, ano ba? Huwag ka na sumagot. Nahuli na nga tayo eh. Pasensya na po. Micah, pasensya ka na. Uy, suriin mo yung mukha mo. Aba, siya, umalis na kayo bago ko pa kayo isumbong sa mga ginagawa ninyo. Huwag niyo na itong uulitin, ha? Opo, pasensya na po ulit. Tayo na pare. Pagkaalis ng dalawa ay saka naman nilapitan ng matandang si Linda, ang dalagang si Micah na noon ay napahanga ng matanda. Ayos ka lang ba, iha? Wala bang masakit sa'yo? Opo, wala naman po. Salamat po sa pagtulong niyo kanina, ha? Ang galing niyo po doon. Nako, wala yon. Kahit naman matanda na ako hindi nila ako maaaring maliitin. Ako nga pala si Linda. Pero wag mo rin naman akong tawaging Lola Linda, ha? Ang bait niyo naman po. Hindi po ba kayo, kung ano man yan hindi. Hindi ako gaya nila na mga mapanghusga, kaya huwag ka nang mailang sa akin. Salamat po talaga, pero kailangan ko na pong umuwi. Sana po magkita ulit tayo. Dito lang rin naman ako nakatira, kaya hindi malabo yan. Sige po, babay na po. Salamat po talaga. Nakangiting umuwi si Micah sa kanilang bahay na ipinagtaka ng kanyang pamilya. Kadalasan kasi malungkot ang kanyang muka o kaya ay humihikbi na alam na naman nila kung ano ang dahilan. Aba, mukhang masaya ka ngayon, anak ah. Ano nangyari? May nanliligaw na ba sa'yo, ate? Ano nanliligaw? Sino yan, ha? Aba, ay kailangan niyo munang humarap sa akin. Ang ganda-ganda ng anak ko tapos hindi man lang magpapakilala ang manliligaw na yan. Tapos sa kalsada pa, ay hindi pwede sa akin yan. Oo nga, anak. Ipakilala mo naman yan sa amin. Papuntahin mo rito at nang may pagluto ko. Anong ipagluto? Hindi. Makikipag-inuman muna siya sa akin bago niya makuha ang sagot ko kung papayag ba akong manligaw sa aking pinakamamahal na anak. Ay nako, dyan kayo magaling na mga lalaki eh. Puro na lamang kayo inuman. Napatawa na lamang si Micah sa reaksyon ng kanyang mga magulang at kapatid. Hindi pa nga siya nakakapagsalita ay naunahan na siya, kaya hindi tuloy sila magkaintindihan. Wala po. Ano ba naman kayo? Wala akong manliligaw. Saka, imposible naman po na may pumatol sa akin, no? Bakit ka nga nakangiti, ate? Kasi nga, tinulungan ako ng isang matanda kanina dun sa mga nanlalait sa akin. Alam niyo ho, kahit matanda na siya, ang astig pa rin niya. Kung ganun, dapat isinama mo rito sa bahay at nang may pagluto ko at nang mapasalamatan. Hindi ko na po naisip yun pero nagpasalamat na rin naman po ako sa kanya kanina. Kinagabihan, napabalikwas ng bangon si Micah. Tila hindi siya makatulog. Weirdo man pakinggan, ngunit bigla niyang naisip na ano nga ba ang pakiramdam ng may manliligaw.
Nang may lalaking nagkakagusto sa iyo, tanggap niya na rin noon pa sa sarili na wala nang magkakagusto sa kanya dahil sa kanyang itsura. Ngunit napapaisip pa rin siya kung ano nga ba ang pakiramdam noon. Nakatulugan niya na lamang ang isiping yun. Kinaumagahan, papasok na naman siya sa eskwela at habang nasa daan ay nasalubong niya ang matandang nagpakilalang Linda na nagtanggol sa kanya. Lola Linda? Oh, ikaw pala. Kumusta ka na? Papasok ka na ba, iha? Opo. Kayo po, saan po kayo pupunta? Ay, napadaan lamang ako. Heto, tanggapin mo ito. Ako mismo nagluto niyan. Masarap yan. Kainin mo yan, ha? Nako, hindi po ba nakakahiya? Baka po may iba pa kayong pagbibigyan nito. Hindi, wala. Ang totoo niyan, para sa'yo talaga yan. Kaya sige na, tanggapin mo na, huwag ka nang mahiya. Ang bait niyo po talaga. Sana naging lola ko na lamang kayo. Pwede naman. Bakit naman hindi? Totoo po? Yehey! Ay, sige na. Lumakad ka na't baka mahuli ka pa sa klase mo, apo. Salamat po, Lola. Habang naglalakad si Micah, hinarang na naman siya ng isang grupo ng mga kalalakihan na tila naghahanap ng gulo. Oh, Micah, parang ang saya mo ah. Bakit? Sa tingin mo ba maganda ka? Baka naman nananaginip siya na naging isa siyang diwata. Uy, ano ba kayo? Huwag nga kayong ganyan. Huwag niyong ginaganyan si Micah. Baka mamaya umiyak yan. Ang pangit na nga, iiyak pa. Lalo yung papangit. Tuluan si Pon at lalabas pa yung dalawa niyang ngipin. Nagsitawanan ang mga lalaki. Nawala na naman ang ngiti sa labi ng dalaga. Ngunit bumalik din agad ng paghahampasin ni Lola Linda ang mga kalalakihan. Kayong mga bata kayo, bakit ganyan ang ugali ninyo, ha? Hindi ba kayo marunong rumespeto ng kapwa nyo? Bakit puro na lang panlalait ang alam ninyo? Aray Lola, tama na po. Hindi na po ulit. Alam nyo, bawal lang talagang pumatol sa matanda kaya hindi ko to papatulan. Abay, dapat lang. Matuto naman kayong gumalang. Opo, alis na po kami. Tara na mga tol, baka kung ano pa magawa sa atin ni Lola. Hinabol pa rin ng matandang si Lola Linda ang mga kalalakihan gamit ang kanyang tungkod. Natatawa naman si Micah habang pinagmamasdan ang kaganapang yun. Kalaunan, bumalik ang matanda at hinarap siya. Alam mo, iha, paminsan-minsan, hindi rin masama ang pumatol. Oh, nakita mo yon? Tinakbuhan lang ako samantalang ang yayabang kanina. Kasi naman po, Lola, matanda na kayo. Kaya nirerespeto nila kayo at hindi pinapatulan. Ay, nako. Alam mo, wala naman sa edad yan. Nasa tapang at diskarte. Dahil kapag patuloy mo lang sila na hinayaan na apihin ka, makakasanayan nila yan hanggang sa iisipin nila na kayang-kaya ka nila. Sana nga po. Sana balang araw matuto rin akong lumaban. Ay, sige na. Mahuhuli ka na sa eskwela. Magmadali ka na. Matamis nang umiti si Micah sa kapatakbong naglakad patungo sa eskwelahan. Pinagmasdan lang siya ng matanda pagkuway na pabuntong hininga. Magmula nung araw na yon, naging malapit na sila sa isa't isa. Naging mas malapit na nga siya rito kesa sa kanyang ina. Tinuturing siyang apo ng matanda at lola naman ang turing niya doon. Masaya sila at nagkakaunawaan na tila magkadugo. Naging madalang na rin ang pangungutya sa kanya dahil sa matandang yon na parati siyang ipinagtatanggol at pinagbabantaan na kapag hindi pa tumigil ang mga kalalakihan ay malalagot sila. Medyo nakakatakot naman kasi ang itsura ni Lola Linda, lalong-lalo na kapag pinandilatan na sila ng mata. Ang buong akala ni Micah ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit isang araw, nabalitaan niyo pa? Patay na raw si Paulo. Sinong Paulo?
Yung anak ba ni Cora? Oo, siya nga. Natagpuan raw na patay sa kwarto niya. At alam niyo ba kung ano nakita sa katawan niya? Ano? Teka, may pumatay ba sa kanya? Ay parang ganoon na nga. Yung katawan niya ay puno ng mga... Ano nga bang tawag doon? Ay basta, marami siyang pula-pula sa katawan at bumubukol pa. At yung mukha niya, pulang-pula rin at bumakat pa yung mga daliri. Sa tingin ko, siya rin naman ang gumawa nun sa sarili niya. Bakit niya naman gagawin yon? Ano, papatay niya yung sarili niya? Ang labo mo naman mag-isip. Pero katakataka yung pagkamatay niya, hindi kaya kinulam siya? Pagkasabi nun ng ginang ay saka naman dumating ang isang babae at nagsisisigaw na tila naghahamon ng away. Marami tuloy ang nakiusyoso sa kanila. Nasaan ang babaeng yon, ha? Ilabas niyo siya! Ano ba? Sandali, sino bang hinahanap mo? Sinong babae ang tinutukoy mo? Sino pa? Di napakapangit na babae rito sa inyo. Ilabas niyo siya! Napakapangit? Sino naman? Alam ko na. Si Micah? Wala akong pakialam kung ano man ang pangalan niya. Basta ipaharap niyo siya sa akin. Nasaan yun, ha? Ilang sandali pa, dumating ang dalawang lalaki habang hawak ang dalagang si Micah na halatang takot sa maaaring mangyari. Harapin mo yan. Yari ka ngayon. Nang makita ng nagwawalang babae si Micah ay mabilis siya nitong nilapitan at sinabunutan. Kinaladkad siya nito patungo sa gitna kung saan nag-uumpukan ang mga taga-baryo. Sinampal, sinabunutan, sinipa at kung ano-ano pa ang ginawang pananakit nito sa kanya. Wala namang pakialam ang mga nakapalibot. Ang ilan ay naaawa, ngunit mas lamang ang natutuwa. Tama na po, nasasaktan na ako. Aray, ano po ba ang ginawa ko? Ang kapal ng mukha mo, ikaw ang pumatay sa anak ko, di ba? Aminin mo. Wala po akong alam sa sinasabi ninyo. Hindi po ako ang pumatay sa kanya. Bakit niyo naman po ito ginagawa sa akin? Sinungaling! May nakapagsabi sa akin na ikaw ang huling binuli ng anak ko at pinagbantaan mo pa siya noon na kapag inulit niya pa yon, magbabayad siya. Hindi niya na inulit pero bakit pinatay mo pa rin siya, ha? Wala kang awa, walang hiya ka, napakasama mo. Hindi po yan totoo. Hindi ko sinabi ang mga yan, maniwala po kayo sa akin. Pagbabayaran mo ito, babae ka. Umayos ng tayo si Cora na ina ni Paulo at saka humarap sa mga tao. Makinig kayo mabuti. Ang babaeng ito ang pumatay sa anak ko. Ang dahilan ng pagkamatay niya ay barang. At itong babaeng to ang pwede lang gumawa noon. Mambabarang siya. Mamamatay tao. Kaya mag-iingat kayo sa kanya. Kung ako sa inyo, hindi ko na siya gugustuhin makita pa sa lugar na ito. Pagkatapos noon ay agad na ring umalis ang ginang. Nagbulungan ang mga tao at tinitigan na lamang ng masama si Micah. Maya-maya pa, pinagbabato nila ang dalaga ng kung anumang mga bagay na naroroon at sabay-sabay na nagsalita na parang mga bubuyog. Samantala, dumating naman sina Roberto at Lucinda at agad na lumapit sa kanilang anak. Ano bang problema ninyo? Bakit niyo binabato ang anak ko? Mambabarang yung anak mo. Binarang niyo yung anak ni Cora na si Paulo. At siguradong ganoon din kayo. Pamilya pala kayo ng mga mambabarang. Kaya pala nakakatakot ang itsura ng anak ninyo. Ano? Anong kalokohan yung sinasabi niyo? Hindi kami mambabarang. Wala kayong ebidensya. Wala kaming pakialam. Ang mabuti pa, umalis na kayo rito. Mga salot kayo. Aba, at bakit kami aalis? Pag-aari niyo ba ang lugar na ito para paalisin kami? Tara na, Lucinda. Hayaan mo na sila. Umuwi na tayo. Ayos ka lang ba, anak? Samantala, pagdating sa bahay... Sabihin mo, Micah, ano pang sinabi ng mga taong yun tungkol sa'yo? Bakit nila sinasabing mampabarang ka? Totoo ba yun? Paano? Nay, hindi po. Hindi po yun totoo. Wala po akong alam sa sinasabi nila. Kung ganun, bakit nila sinasabi yon? Hindi nila iisipin ang bagay na yon kung talagang wala kang alam. Inay naman,
Naniniwala talaga kayo sa kanila? Tama na yan, Lucinda. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang mas pinaniniwalaan mo pa yung mga taong yon kaysa sa sarili mong anak? Tsaka saan naman niya matututunan ng pambabarang? Nagtatanong lamang ako, Roberto. Micah, ano bang totoo? Wala po talaga, Nay. Hindi po akong gumawa noon. Sinong gumawa sa kanya noon, ate? Oo nga, anak. Hindi ba't si Paulo yung palaging nang aasar sa'yo? May kilala ka bang pwedeng gumawa nun sa kanya? Tapos ikaw yung mapagbibintangan? Hindi na nakasagot pa si Micah. Maging siya, hindi niya rin alam kung bakit siya ang itinuturo ng nanay ni Paulo. Ate, di ba lagi kami kasamang matanda? Hindi kaya siyang gumawa nung kay Kuya Paulo? Kasi mukha siyang mambabarang lalo na kapag nilakayan niya yung mata niya. Hindi totoo yan. Hindi mambabarang si Lola Linda. At wala naman siyang dahilan para gawin yon. Hindi ka nakakasiguro dyan. Noon pa man ay may duda na ako sa matandang yon. Kaya mabuti pa, layuan mo na siya. Ayoko po. Ang bait-bait niya nga po Bahala na kayo kung anong paniniwalaan niyo, basta hindi ko siya lalayuan. Bumalik ka rito, Micah. Ano ba? Tumakbo palabas ng bahay ang dalaga at wala na siyang lingon-lingon pa. Halos wala na siyang marinig sa mga sinasabi ng kanyang mga nakakasalubong. Ngunit batid niya naman kung ano ang mga salitang yon. Sa kakatakbo niya ay dinala siya ng kanyang mga paa sa bahay ng matandang si Lola Linda. Agad siyang pumasok at dinambahan ito ng yakap. Umiyak lang siya ng umiyak hanggang sa huminto na at saka naman nagtanong ang matanda. Ano ba nangyari at tumungo ka rito ng ganyan? Sabihin mo, may nanlait na naman ba sa'yo? Bakit ho ganun sila? Bakit ang bilis nila manghusga kahit wala pa naman silang napapatunayan? Ikwento mo sa akin na nangyari. Makikinig ako. Naalala niyo po ba si Paulo? Yung isa sa mga lalaking nambubuli sa akin? Kung saan rin po tayo una nagkita? Oo. Bakit? Natatandaan ko pa naman yung lalaking yon. Ano pang mayroon sa kanya? Patay na po kasi siya. Ang sabi, barang daw po ang dahilan ng pagkamatay niya at ako po ang pinagbibintangan nilang gumawa sa kanya noon. Hindi ko po alam kung bakit ako pero wala po talaga akong alam. Kahit po ang inay parang mas pinaniniwalaan niya pa yung mga taong yun kaysa sa akin. Napabuntong hininga na lamang ang matanda at hidaplos ang buhok ni Micah. Naaawa siya sa sitwasyon nito. Hindi niya akalain na ganoon ang mangyayari. Huwag ka mag-alala. Kahit na anong mangyari, nandito lamang ako parati sa tabi mo. Naniniwala ako sa iyo dahil alam kong hindi mo magagawa yon. Kaya ang mabuti pa'y tumahan ka na riyan. Salamat po, Lola Linda. Buti pa kayo, hindi nagdadalawang isip na paniwalaan ako. Doon na muna nagpalipas ng gabi si Micah. Hindi na muna siya umuwi. Ayaw niya pa munang makausap ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina, na inaamin niya na medyo nagdaramdam siya. Makalipas ang 2 araw, nabalitaan na naman nilang maging si Ben na matalik na kaibigan ng namatay na si Paulo ay pumanaw na rin. At kung ano ang sinapit ng isang binata ay ganoon din ang nangyari sa kanya. Labis na nagdamdam ang mga magulang ng 2 magkaibigan. Wala pa rin silang ibang iniisip na pwedeng gumawa noon kundi si Micah. Gaya ni Cora, sumugod rin ang ina ni Ben at ipinahiya ang dalaga na kanilang pinagbibintangan. Pinagkalat noon sa buong baryo na mambabarang daw si Micah, kaya naman mas dumoble ang paghihirap na kanyang naranasan sa kamay ng kanyang mga kapitbahay. Hindi na siya lumalabas upang maiwasan ang mga taong mapanghusga. Samantala, sa palengke kung saan nagtitinda ang mag-asawang Roberto at Lucinda,
huwag kayong bumili sa mga yan. Baka malasong kayo. O kaya, baka nilagyan nila ng kung anong gayuma o orasyon yung mga pinagbebenta nila. Hoy, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Huwag mo nga kaming sinisiraan. Ang kapal na mukha mo. Palibhasa, tuyot na yung mga paninda mo, kaya sinisiraan mo kami sa mga mamimili. Kayo, huwag kayo magpapapaniwala sa mga sinasabi niyan. Sinungaling ang taong yan. Asus, Lucinda, kalat na yon sa buong baryo, yung tungkol sa ginawa ng anak mo dun sa 2 estudyante na nanlalait sa kanya noon. Sino pa ba naman ang gagawa nun kundi ang anak nyo lang? Teka lang, sandali pare ha. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Naghahanap buhay kami rito na maayos tapos ganyan ang gagawin mo. Wala naman sanang siraan. At pwede ba, huwag mong dinadamay rito si Micah. Hindi totoo ang mga binibintang niyo sa kanya at wala naman kayong patunay na siya nga ang may gawa kaya pwede ba manahimik na lamang kayo? Tigilan yung anak namin. Nakikiusap ako bilang kanyang ama. Pinamumukha mo na sinungaling ako. Ganun ba? Sa'yo na nanggaling yan. Tama na, Roberto. Mabuti pa wag mo nang patulan ng mga kulang sa pansin na gaya ng lalaking yan. Dahil sa matumal na benta, nagpasya na lang ang mag-asawa na umuwi na nang matingnan na rin ang kalagayan ng anak nilang si Micah. Hindi ko na talaga kaya ito. Micah, anak, aminin mo na lang kasi at humingi ka ng tawad. Kung kinakailangang lumuhod ka sa harap nila, humalik sa lupa, gawin mo para tigilan na nila tayo. Ano naman po ang aaminin ko sa kanila, Nay? Wala nga po. Tsaka ang turo niyo sa akin noon, huwag akong hihingi ng tawad kung alam kong wala naman akong kasalanan. Hindi ba, Nay? Anong gagawin mo? Pababayaan mo na lang sila na ganyanin tayo? Mabuti sana kung ikaw lang ang naapektuhan, pati rin kami. Yung kapatid mong si Chris na dadamay na rin sa panlalait nila. At ikaw, hindi ka na pumapasok. Kami ng itay mo, wala nang bumibili ng mga gulay sa amin dahil sa'yo. Kaya humingi ka na lamang ng tawad para matigil na sila. Yun lang naman ang gusto nila Ibigay mo na para bumalik na sa normal ang pamumuhay natin. Wala nang ibang paraan, Micah. Napatayo mula sa pagkakaupo ang dalaga at umiiyak na hinarap ang ina. Hindi niya matanggap ang mga sinabi nito. Mababalik sa normal ang buhay natin, Nay. Kayo lang po yun, hindi po ako. Kasi mula noon hanggang ngayon, hindi naman naging maayos ang buhay ko Puno ng panlalait, tawanan at panghuhusga. Yun lang po ang natatanggap ko mula sa mga kapitbahay natin. Akala ko, ayos lang dahil nandyan naman po kayo na pamilya ko para sa akin. Para palakasin ang loob ko. Tapos ngayon, inaakusahan nila ako sa bagay na hindi ko naman ginawa. Bakit pa kasi ayaw niyo maniwala sa akin? Ganun po ba talaga kahirap paniwalaan ang isang pangit na katulad ko? Magulang ko po kayo, Nay. Tigilan mo na nga yung kakadrama mo. Alam mo, nagkaganyan ka lang naman mula nung makilala mo yung matandang Linda na yun Ano bang mga sinasabi niya sa'yo, ha? Ano, nilaso niya na ba ang isip mo? Bakit niyo po ba dinadamay dito si Lola Linda? Wala po siyang kinalaman dito. Alam niyo po kung anong problema? Kayo, masakit po sa akin na mismong pamilya ko, hindi ako magawang paniwalaan. At kung sino pa po yung hindi ko kadugo, siya pa yung nandyan para sa akin. Lucinda, tama na. Micah, anak, pumasok ka na muna sa kwarto mo. Sige na. Kayo po, Tay. Hindi rin po ba kayo naniniwala sa akin? Hindi naman sa ganoon, anak. Basta, pumasok ka na lang muna dun sa kwarto mo at mag-uusap lang kami ng inay mo. Pare-pareho lang po pala kayo. Akala ko kakampi ko kayo pero nagkamali pala ako. Hindi ako makapaniwala. Huwag po kayo mag-alala. Mula ngayon hindi na ako uuwi rito. Hindi na rin ako magpapakita sa inyo para hindi na maging magulang buhay ninyo. Teka, saan ka pupunta? Anak, bumalik ka rito! Micah! Nakita mo na, Roberto? Nakita mo na kung anong natutunan niya sa matandang yon? Naging bastos at palasagot na siya. Huwag ko lang talaga makita ang Linda na yan dahil baka tumigil ka na. Ano ba nangyayari sa iyo, Lucinda?
Bakit gano'n mo nalang pagsalitaan ng anak natin, ha? At bakit hindi? Totoo namang dahil sa kanya kaya nagkakandaleche-leche ng buhay natin ngayon. Isang malakas na sampal ang natanggap ng babae mula sa kanyang asawang si Roberto. Naririnig mo bang sinasabi mo? Kahit anong mangyari, anak pa rin natin si Maika. At nandahil sa atin, kaya kahit kailan, hindi niya naranasan na maging masaya at magkaroon ng kaibigan dahil sa itsura niya. Roberto! Kahit ako naguguluhan din, hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan. Pero sa nakikita ko kay Maika, mukhang mali yata na isipin natin na totoong binibintang sa kanya ng mga tao. At saka, paano naman magagawa ni Maika na barangin ng dalawang yun? Wala nga siyang alam pagdating sa mga ganung bagay. At lalong hindi niya magagawang pumatay. Kaya pwede ba tumigil ka na dyan sa kahibangan mo? Mahiya ka sa sarili mo. Anak natin si Maika. At bilang magulang, tungkulin natin na protektahan ang mga anak natin kahit ano pa ang mangyari. Ay, pasensya ka na. Alam ko na naguguluhan ka lamang sa ngayon. Pero, huwag natin tong gawin sa anak natin. Umalis din si Roberto na sinundan naman ni Chris na kanina pa nakikinig sa kanilang usapan. Naiwan doon mag-isa si Lucinda habang pinoproseso pa sa kanyang utak ang sinabi ng asawa. Samantala, habang naglalakad si Maika, mayroon na namang humarang sa kanya. Bakit nandito ka pa mambabarang ka, ha? Umalis ka na rito. Oo nga, salot! Baka mamaya kami naman ang biktimahin mo. Napatigil rin ang mga tao nang dumating ang ama niyang si Roberto at sinaway ang mga kalalakihan. Hoy kayo, wala kayong karapatan na gawin yan sa anak ko. Pwede ba lubayan niyo siya? Ang yayabang niyo, ang papangit niyo naman. Ako na lang ang labanan niyo. Aba, yabang mong bata ka. Pinagtatanggol mo pa talaga yung anak mo mambabarang? Dapat nga dyan, sinusunog ng buhay eh. Ba, gusto mo ba masaktan, ha? Gusto nyo kayo sunugin ko ng buhay? Mga wala kayong respeto. Respeto? Hindi naman ka-respeto yung anak mo eh. Tara na nga pare, baka mahawa pa tayo sa pagiging malas niya mga yan. Balak pa sana silang sugurin ni Roberto, ngunit pinigilan na sila ni Maika. Nagtungo na lang sila sa medyo tagumpwesto at doon nag-usap. Pasensya ka na anak, kung nangyayari to sa'yo. Kasalanan ko, nagkulang ako bilang ama. Hindi kita na ipagtanggol ka agad noon. Patawarin mo sana ako. Oo nga ate, sorry din kung naging tahimik lang ako. Ayos lang yun sa akin. Natutuwa ako na dumating kayo para ipagtanggol ako. Ang inay po pala. Iniwan namin siya ni Itay dun sa bahay. Umiiyak siya. Umiiyak? Bakit? Huwag mo nang intindihin yon. At pagpasensyahan mo na rin ang inay mo. Magulo lang ang isip nun kaya niya nasabi yung mga yon. Ay siya nga pala. Anong balak mo ngayon? Buti pa umuwi ka na sa bahay. Hindi pa po ako handa eh. Masama pa rin po ang loob ko kay inay. Baka magkasagutan lang kami ulit kapag umuwi ako sa bahay. Saan ka naman pupunta, ate? Kay Lola Linda. Doon na muna ako sa kanya. Welcome naman ako sa bahay niya eh. Tsaka, wala pong nananakit sa akin kapag naandun ako sa kanya. Takot po kasi sa kanya mga tao dito. Sigurado ka ba riyan, anak? Opo. O sige, kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Basta kung gusto mong umuwi ka lang ha. Maghihintay kami sa'yo. Tsaka, huwag ka na munang masyadong lalabas. Gagawa rin ako ng paraan para malinis ang pangalan mo sa mga taga-baryo natin. Patutunayan ko sa kanila na wala kang ginagawang masama. Salamat po, Itay. Kahit papaano gumaan po ang loob ko. Akala ko pati kayo, hindi ko rin kakampi. Kakampi mo ko, anak, kahit na anong mangyari. Babay ate kong pangit. Ikaw talaga kahit kailan. Sige na po, umuwi na po kayo, Tay. Mahal kita, ate kong maganda. Napahabol pa ng yakap si Chris sa kanyang ate bago ito sumunod sa kanyang ama. Tinanaw na lang ni Maika ang kanyang tatay at kapatid habang papalayong naglalakad matapos paganin ang kanyang loob.
Ngunit mas naging masaya sana siya kung kasama nila ang kanyang ina. Naging maayos naman ang pananatili ni Micah sa puder ng kanyang lola Linda. Tinatrato siya nito ng maayos at pinuprotektahan na rin laban sa mga taong mapanghusga. Lola, matanong ko lang po, may alam po ba kayo sa pambabarang? Kung ano man yon o paano yon ginagawa? Bakit naman bigla ka yatang naging interesado sa ganyan? Ano, naiisip mo bang maghiganti sa mga tao na nang aapi sa'yo? Hindi naman po. Kayo talaga, Lola. Natanong ko lang po kasi syempre yun po ang dahilan kung bakit para akong kriminal na nagtatago ngayon. Kaya gusto ko lang pong malaman. Alam ko, biro lamang yon. Sa totoo lang, Apo, mas mainam ang barang kung may mga kaaway ka na nais mong gantihan. Pero ayaw mong malaman nila na ikaw ang may gawa. Pwede mo rin silang mapatay kahit saang lupalop man sila ng lugar, basta't mayroong ka lang retrato nila o kaya ay kahit isang gamit nila, gaya ng damit, suklay, kwintas o kahit na ano, basta't sila lamang ang gumagamit ng bagay na yon. Paano po kung may ibang gumagamit nun? Kunwari, damit, ano po mangyayari? Hindi yun epekto. Kailangan kasi talaga'y pagmamayari nila. Madali lang pumatay ng tao gamit ang pangkukulam o barang, Apo. Ano pong pinagkaiba nun, Lola? Mas malala ang barang kumpara sa kulam. Madaling kontrahin ng mga albularyo ang kulam. Ngunit ang barang, kailangan muna nilang harapin ang mambabarang at labanan ito para mawala ang epekto ng salamangka. Gamit ang barang, makokontrol mo rin ang mga insekto, pati na ang isip ng tao, pero panandalian lamang yon. Kadalasan kasi sa mga insekto talaga ito umiepekto ng matagal o pwedeng permanente na. Grabe naman po pala yon, pero may mga ganong klaseng tao po ba talaga pumapatay gamit ang kulam o barang? Oo naman, Apo. Lalo na nung mga kapanahunan ko pa. Nung mga kaedaran mo pa lamang ako, usong-uso yan noon. Ay, naalala ko tuloy nung bata pa ako. Mayroon din akong karanasan sa ganyan kasama yung lola ko pa sa tuhod. Talaga po? May karanasan kayo sa ganon? Ano po yon? Kwentahan niyo naman po ako, Lola. Gusto ko pong malaman. Sigurado ka ba? Baka mamaya yan iwasan mo na ako kapag naikwento ko yun sa'yo. Si Lola naman, hindi po. Siguradong hahanga pa po ako sa inyo. Ay, sige. Alam mo kasi, noong bata pa ako, siguro'y mga 15 anyos pa lamang ako noon. Isinama ko ng lola ko sa tuhod sa bundok para mangahoy. Hanggang sabay nakita kaming isang bahay. Malaki yon at luma na. May isang uwak roon na dumapo sa balikat ko. At dahil takot ako sa uwak, bigla kong hinawakan ng paa at hinagis ko yon. Pinaghampas ko rin ng kahoy hanggang sa mamatay. Ang hindi namin alam, alaga pala yon ng mambabarang na nakatira doon sa malaking bahay. Nagulat pa kami noon ng aking lola nang biglang bumukas ang malaking pintuan at lumabas ang isang matandang babae. Kwento pa ni Lola Linda, naggalit raw ang mambabarang na may alaga sa uwak at tinangka siyang gantihan. Sinubukan naman nilang humingi ng tawad, ngunit labis na nagdamdam ang mambabarang, kaya hindi sila pinakinggan. Dahil doon, nagharap ang lola niya sa tuhod na isa ring mambabarang at ang mambabarang na nakatira sa malaking bahay. Ayon pa sa matanda, halos hindi siya makapaniwala sa nakikita habang naglalaban at nagtatagisan ng kanya-kanyang orasyon ang dalawang mambabarang.
Pero sa huli ay nagkaayos din naman sila at naging magkaibigan pa nga. Mahabang kwento kung paano, ngunit ang pagharap nilang yon ay nauwi rin naman sa pagkakaibigan. Nakakatawang isipin, ano? Sino nga ba naman ang mag-aakala na magkakalapit sila sa isa't isa? Samantalang napatay ko yung alaga niyang uwak. Grabe, ang galing naman nun. Para ka na rin palang may kapangyarihan kapag isa kang mangkukulam o mambabarang. Parang gusto ko rin tuloy matuto nun, Lola. Ay nako, alam mo iha, hindi madali ang buhay ng isang may kaalaman pagdating sa mga salamangka. Magulo at maraming magtatangka sa'yo, kaya wag mo nang pangarapin kung nais mo ng tahimik na buhay. Kayo po, Lola, di ba? Mambabarang ang lola ninyo. Ganon din po ba kayo? Tinuruan ka po ba niya? Hindi agad nakasagot ang matanda na tila nag-iisip sa kung ano ang kanyang sasabihin. Kung aaminin ko ba sa'yo ay pagdududahan mo ba ako? Ano pong ibig niyong sabihin na pagdududahan ko kayo, Lola? Ay, wala. Huwag mo nang isipin yon. Mabuti pa'y kumain na lang muna tayo at mukhang napahaba na yata ang kwentuhan natin. Halika na. Lola, matanong ko lang po, wala po ba kayong pamilya, anak o apo? Nung dumating po kasi ako rito, mag-isa lamang kayo. Ngayon lang po ako naglakas loob na magtanong sa inyo kasi baka po magalit kayo sa akin. Wala na akong pamilya, apo. May anak ako pero nasa ibang bansa na siya nakatira ngayon. Nakalimutan niya na siguro ako kaya hindi ako binibisita. Siguro may mga anak na rin siya at may apo na ako, pero ni isa man lang sa kanila ay walang nakakaalala sa akin. Pero ayos lamang yon. Tanggap ko na rin naman na ako ay kinalimutan nila. Nakakalungkot naman po yon, Lola. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko po kayo iiwan. Kahit hindi man po tayo magkadugo, itinuturing ko na po kayong parang tunay kong lola. Salamat, apo. Hindi talaga ako nagsisisi na nakilala kita. Sana gaya mo rin ang anak at apo ko. Sana ay kasing bait mo rin sila. Ano ba naman yan, Lola? Ang drama naman natin. Kumain na nga lang po tayo. Kinabukasan, payapang nakaupo si Micah sa upuan na gawa sa kahoy habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa kanyang harapan. 2 linggo na rin ang nakakalipas mula nung lumipat siya sa puder ng matandang si Linda. Ibig sabihin, 2 linggo na rin niyang hindi nakikita at nakakasama ang kanyang pamilya. Gustong-gusto niya nang makita at makausap ang mga yon, ngunit hindi pa maaari. Iniisip niya kasi na baka makagulo na naman siya. Isa pa, mainit pa rin ang mata sa kanya ng mga tao. Napalingon ang dalaga nang may mapadaang isang lalaki at lumapit sa kanya. Akma sana siyang aalis, ngunit pinigilan siya nito. Sandali lang. Ikaw si Micah, di ba? Bakit? Anong kailangan mo? Ano kasi, paano ko ba sasabihin? Ano ba kasi yon? Nandito ka ba para husgahan at saktan ako? Kung ganon, gawin mo na ngayon para lang makaalis na ako. Hindi ganon, nagkakamali ka. Nandito ako para, may kilala ka bang Linda ang pangalan? Matanda na siya. Si Lola Linda? Lola mo siya? Pero, bakit ganun? Ano bang kailangan mo sa kanya? Bakit mo siya hinahanap? Kasi, ganito yun eh. Naalala mo ba sina Paulo at Ben? Namatay sila dahil sa barang, di ba? Oo, at ako pa nga ang pinagbibintangan nila na gumawa nun. Kaya paano ko naman hindi maaalala yon? Hindi nga ikaw ang gumawa dahil yung matanda. Yung Lola Linda na sinasabi mo, siya ang pumatay dun sa 2 yun. Maniwala ka sa akin. Anong sinasabi mo? Nagsasabi ako ng totoo.
Nakita ko mismo kung paano mamatay sina Paulo at Ben sa kamay ng babaeng yun. Mambabarang siya. Mambabarang? Hindi mambabarang si... Napatigil si Micah nang maalala ang kwento ni Lola Linda na ang lola niya sa tuhod ay isang mambabarang. Bigla rin pumasok sa kanyang isip ang mga nakita niya sa isang kwarto sa bahay ng matanda. Ang mga kandilang pula, maliliit na libro, iba't ibang litrato at marami pang iba. Nakita niya ang mga yon nang minsang maglibot-libot siya sa bahay ng matanda. At yung sinabi rin ng Lola Linda niya na kung sakaling malaman niyang mambabarang din ito, ay baka pagdudahan niya. At marami pa siyang naaalala na mga medyo kakaibang kilos ng matanda, lalo na sa tuwing napag-uusapan nila ang tungkol sa pagkamatay ng magkaibigan na sina Paulo at Ben. Ano, napagtanto mo na ba? Mambabarang siya, Micah. Sabihin na nga natin ganoon nga siya. Pero bakit? Bakit akong lumalabas na gumagawa noon? Sinong pinagmulan ng kasinungalingang yon? Huwag mong sabihin na si Lola Linda rin. Hindi niya magagawa sa akin yon. Wala rin akong alam. Ang mabuti pa, siya na lang ang tanungin mo tungkol dyan. Sige na, alis na ako. At kung pwede, huwag mong ipagsasabi na sa akin ang galing ang mga nalaman mo. Pagkaalis ng lalaki, dali-daling tumakbo si Micah papauwi. Nang makarating sa bahay, ay nadatnan niya ang matanda na hinihimay ang malunggay na kanilang lulutuin. Nariyan ka na pala. Halika, tulungan mo ko rito. Lumapit si Micah at sandali siyang pinakatitigan. Sa isip niya, hindi naman siguro magagawa sa kanya ng matandang kaharap na ipahamak siya, lalo pat napalapit na rin sila sa isa't isa. Lola, may gusto po sana akong itanong, at kung pwede po, sagutin niyo sana ng totoo. Ay, sige. Ano ba yon, Apo? Hindi po ba sabi niyo, mambabarang ang lola niyo noon? At tinanong po kita kung ganun din kayo, pero hindi niyo po sinagot. Ano po bang totoo, Lola? Tinuruan niya rin ako noon, kaya oo, may alam ako sa mga ganoong bagay. Bakit mo nga pala naitanong yan? Kung ganon, kayo rin po bang dahilan ng pagkamatay ni na Paulo at Ben? Kayo po bang nambarang sa kanila? Napahinto sa paghihimay ang matanda. Sa paraan pa lang na yon ay tila alam na ni Micah ang magiging sagot nito. Paano kung ako nga? Iiwanan mo na ba ako, Micah? Gusto ko po munang malaman kung bakit. At bakit ako ang sinisisi nila gayong wala naman akong kinalaman doon? Kayo rin po ba nagpakalat ng tungkol sa balitang yon? Kung sakali pong kayo, bakit niyo po nagawa sa akin yun? Huminahon ka muna, Apo. Magpapaliwanag ako. Oo, ako ang gumawa sa bagay na sayo nila ibinibintang. Pero maniwala ka sa akin, hindi ako nagpapakalat na ikaw ang may kagagawan noon. Nung araw na pinuntahan ko yung Paulo sa bahay nila, mag-isa lamang siya noon, kaya malaya kong nagawa ang plano ko. Pagkatapos noon ay iniwan ko na lamang siya. Nagulat na lang din ako na isang araw nabalitaan kong sayo isinisisi ang lahat hanggang sa napag-alaman ko na ang nagpapakalat noon ay yung kaibigan niyang si Ben. Nakita niya pala akong ngunit hindi ko lang maintindihan kung bakit ikaw ang sinabi niyang gumawa. Ginantihan ko rin siya. Dinala ko sa gubat at doon ipinaranas ko kung ano ang naranasan ng kaibigan niya. Ang sabi niya pa noon, may isang lalaki pa raw na nakakaalam ng tungkol sa ginawa ko, ngunit hindi ko na nalaman kung sino yon. Pero bakit ginawa niyo pa rin po yon? Hindi naman na nila ako sinasaktan mula nung takutin niyo sila eh. Mali ka. May masama silang binabalak sa'yo. Naghahanap lang sila ng magandang pagkakataon para magawa ang kanilang plano.
At yon ang hindi ko hahayaang mangyari. Ayokong may mangyaring masama sa iyo dahil apo kita. Ikaw na lamang ang itinuturing kong pamilya, kaya gagawin kong lahat para maprotektahan ka. Paano niyo naman po nalaman ang binabalak nila? Dahil isa kong mambabarang at marami akong paraan para malaman ang mga bagay-bagay. Kaya nga ginawa kong lahat upang mapagaan ang loob mo. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo mararanasan ang mga paghihirap mo ngayon. Patawarin mo ko, Apo, pero ang lahat ng yon ay ginawa ko para lamang sa iyo. Sa ikabubuti mo, maniwala ka sa akin. Hindi ko po alam, Lola. Napaupo na lamang ang dalaga at napasabunot sa kanyang buhok. Naguguluhan, hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Samantala, sa tapat ng tindahan, may 3 tambay na lalaki ang nag-iinuman at nagkukwentuhan hanggang sa napag-usapan ng mga ito si Micah. Nasaan na kaya yung babaeng yun, no? Ilang araw na rin yung hindi nagpapakita dito eh. Bakit mo ba naman kasi hinahanap yung pangit na yun? Mabuti nga wala na yun dito para mawala na ang malas. Pero sayang, no? Wala na tuloy tayong masar. Wala nang iiyak at yuyuko sa tuwing nakakasalubong tayo. Iba ka talaga, pre. Baka naman namimiss mo lang. Tarantado. Sa pagkukwentuhan ng 3 ay nagulat na lang ang mga ito nang may tumamang bato sa mismong plato ng kanilang pulutan. Sabay-sabay silang napalingon sa gumawa noon. Ang batang si Chris, isa-isa silang tumayo at hinarap ito. Anong problema mo, bata, ha? Gusto mo ba masaktan? Tigilan niyo ng ate ko. Huwag niyo siyang pag-usapan at pagtawanan. At bakit, ha? Sino ka ba sa akala mo? Porke kapatid ka niya? Sabi mo, nasaan yung magaling mong ate, ha? Ay, mali pala. Yung mambabarang mong ate. Sinugod si Jonas ng batang si Chris at itinulak. Napaatras naman ng kaunti ang binata. Aba, pare, mukhang hinahamon kaya ata ng batang yan, ah. Ano, papatulan mo ba? Kawawa ka naman, bata. Mali ka ng binangga. Kung ako sa'yo, tumakbo ka na at magsumbong sa ate mong mambabarang. Sabing hindi mambabarang ang ate ko eh. Bakit ba ayaw niyo siyang tigilan? Ang bait-bait ng ate ko para gawin niyo yun sa kanya. Ako na lang ang harapin niyo. Lalabanan ko kayo. Nagtawanan ang 3 magkakaibigan. Isang lalaki naman ang napadaan at napailing na lamang dahil sa kaganapang yon. Tama na yan. Bata lang yan. Huwag niyo nang patulan. Ay, bata. Ano bang gusto mo, ha? Gusto ko lang lubayan niyo ng ate ko. Ako na nakikiusap sa inyo. Eh, paano kung ayaw namin? Ay, nako. Ang kukulit talaga nitong mga ito, oo. Baka uwi na nga lamang. Ako ang harapin niyo. Hindi ako natatakot sa inyo. Kahit magsama-sama pa kayong 3, hindi ko kayo urungan. Ah, ganon, ha? Tinatakot mo ba kami, bata? Ang tapang mo, bata. Seryoso ka ba? Lumapit si Jonas kay Chris at tinulak ang bata. At nang si Chris naman ang gaganti ay nailagan lang ito ng binata, kaya halos masubsob sa damuhan ang kapatid ni Micah. Sumunod naman si Christian na hinawakan ng buhok ni Chris at hinila yon pagkatapos ay sinampal-sampal. Ganoon din ang ginawa ni Mio. Nanlalaban naman si Chris, ngunit sadyang hindi pa sapat ang kanyang lakas para labanan ang 3 mayayabang na binata. Hoy! Tigilan nyo na nga yan! Maawa naman kayo sa bata, tama na! Pati ba naman bata ay papatulan ninyo? Huwag nga kayong makialam dito, manang. Intindihin nyo na lang ang sarili nyo, huwag kami. At saka, bakit ba? Eh siya naman ang unang naghamon, kaya pinatulan namin. Pagapang na lang na kumilos si Chris dahil sa sakit ng kanyang katawan, hanggang sa makarating siya sa isang kanal na medyo may kalaliman. Paano ba yan? Wala ka na mapupuntahan. Nasaan ng yabang mo ngayon, bata, ha? Ano pang hinihintay mo? Tumalong ka na. At nang hindi na gumagalaw si Chris, na nag-aalangan rin sa kung ano ang gagawin, unti-unti siyang nilapitan ni Jonas. Ano,
Nagsisisi ka na ba sa paghamon sa amin, ha? At walang patumpik-tumpik na tinulak nito si Chris sa ilalim ng kanal. Nagsigawan ang mga taong nakakita na nagbigay alarma sa tatlo. Lintik ka naman, pre, o bakit mo tinulak? Paano kung mamatay yun? Bahala siya sa buhay niya. Tsaka, ba't niyo ako pinigilan? Baka makulong pa tayo nito sa ginawa mo. Tara na, umalis na lang tayo. Pero, paano yung bata? Hayaan nyo na yan, may tutulong din naman dyan. Tayo na! Nang makaalis ang tatlong kalalakihan, naglapitan na ang mga taong naroroon. Diyos ko, ang bata! Tawagin niyo mga magulang niya, bilisan niyo! Kayo, magtulong-tulong kayo na maiangat siya rito, bilisan niyo! Ay, Diyos ko, bakit hindi niyo man lamang kasi pinigilan ng tatlong yon? 4 na kalalakihan ang bumaba sa kanal upang tulungan ang nahulog na si Chris, na kasalukuyan na ring walang malay. Samantala, hindi nagkikibuan ang mag-asawang sina Roberto at Lucinda habang magkaharap na kumakain. Magmula kasi nang umalis si Micah ay hindi na rin sila masyadong nagpapansinan. Masama pa rin ang loob ni Roberto sa asawa dahil sa mga sinabi nito sa kanilang anak. Roberto, may balita ka na ba kay Micah? Kung ano mga ginagawa niya? Saan siya pumupunta? Kumakain pa ba siya? Maayos ba ang lagay niya? Bakit? Iniimbestigahan mo ba siya na parang kriminal? Ano ka ba naman? Hindi ganun yun. Nag-aalala lamang ako sa kanya. Pwede bang pauwiin mo na siya? Gusto ko na siya makita at makasama. Makikinig naman yun sa iyo dahil maayos kayo nung umalis siya. Sige na, gusto ko na makita ang anak ko. Hihingi na ako ng tawad sa kanya. Nagsisisi na ako sa mga nasabi ko. Gulong-gulo lamang ako nung panahon na yun, kaya hindi ko na alam kung anong pinaggagawa ko. Alam mo, mabuti pa hayaan na lang muna natin siya. Tutal, ang sabi niya babalik siya kapag maayos ng lahat. At maayos na ba? Hindi pa naman, di ba? Kaya mas mabuti na rin na doon na lang muna siya. Kung tutuusin, kasalanan mo naman kung bakit siya umalis at mas piniling makasama yung Lola Linda niya kesa sa atin. Kaya nga pauwiin mo na siya at nang makahingi na ako ng... Sunod-sunod na sigaw mula sa labas ang nagpatigil sa usapan ng mag-asawa. Nagkatinginan muna sila bago tumayo si Roberto para buksan ang pintuan. Ano yun? Bakit ka nagsisisigaw dyan? Iyon pong anak niyo si Chris. Napaaway po. Ano? Nasaan siya? Ano nangyari? Sumunod na lamang kayo sa akin. Bilisan niyo. Patakbo nilang sinundan ang naturang lalaki. Pagkarating doon ay halos mawalan ng ulirat si Lucinda sa nakitang kalagayan ng anak. Nakahandusay ito sa lupa at walang malay. May mga pasa ang muka at basang-basa ang damit. Diyos ko! Chris! Agad na nilapitan ni Lucinda ang bunsong anak at niyugyug yun. Ano nangyari? Sino may gawa nito sa anak ko, ha? Nakipag-away siya sa mga tambay rito dahil pinagtatanggol niya ang ate niya hanggang sa nahulog siya sa kanal at nawala na malay. Sino yung mga tambay na yon? Umalis na sila nung pagkahulog ni Chris eh. Wala man lamang kayong ginawa. Hinayaan niyo lang na bugbugin siya ng mga tambay? Pati ba naman yung bata, hindi niyo palalampasin? Ganyan na ba talaga kayo kasama? Wala kayong sinasanto. Tila ibang Roberto na ang kanilang nakikita ngayon dahil sa pagwawala nito. Hindi kasi niya matanggap na ang bata niyang anak ay pagtutulong-tulungan ng mga nakatatandang kalalakihan. Napaatras tuloy ang mga taong naroroon dahil sa takot sa nagwawalang si Roberto. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, malalagot kayong lahat sa akin. Tayo na, Lucinda. Dinala ng mag-asawa si Chris sa ospital upang maipagamot at sa awa ng may kapal, naging maayos naman ang kalagayan ng bata, bagamat medyo nabagok ang kanyang ulo. 3 araw bago sila nakauwi ng bahay at nakalabas ng hospital si Chris.
Sigurado ka bang ayos na ang pakiramdam mo, anak? Sabihin mo lamang kung hindi pa at babalik tayo sa ospital. Ayos na po ako, itay. At saka, ayoko rin po doon. Nakakabagot. Mas gusto ko po na dito na lamang sa bahay. Bakit mo naman kasi naisipan na gawin yon? Ang bata-bata mo pa'y nakikipag-away ka na. Tingnan mo nga yan nangyari sa'yo. Diyos ko, alam mo ba kung gaano kami nag-alala ng itay mo nang maabutan ka namin at makitang walang malay? Ang akala namin ay Diyos ko, hindi bali na nga. Ang mahalaga'y ayos ka na ngayon. Pasensya na po kung nag-alala pa kayo. Gusto ko lang naman po talaga na... Oo na, alam na namin yon. Gusto mo lang ipagtanggol ang ate mo. Pero, wag naman sa ganung paraan, anak. Mapapahamak ka sa ginagawa mo Pasensya na po talaga kayo. Basta, ipangako mong hindi na mauulit yon, ha? At saka, sigurado naman na hindi rin gugustuhin ng ate mo na gawin mo yon para sa kanya. O siya, tama na. Nandito na tayo sa bahay. Pumasok na tayo. Pagkapasok ay ganoon na lamang ang tuwa nila nang makita na naghihintay si Micah sa kanilang pagdating. Ate? Mabilis siyang lumapit sa kanyang kapatid at niyakap yun. Micah, anak, anong ibig sabihin nito? Babalik ka na ba rito sa atin? Ano pong nangyari kay Chris? Bakit parang nanghihina siya? O ano yung nasa ulo mo? Bakit may ganyan ka? Hindi mo pa ba alam, anak? Ang alin po? Nakipag-away siya sa mga tambay sa labas dahil pinagtatanggol ka niya. Hanggang sa... Ewan ko ba, hindi namin alam. Ang sabi ng mga tagalabas nahulog raw, pero ang sabi naman ni Chris ay tinulak siya ng mga nakaaway niya. Pero mabuti na nga lang at wala nangyaring masama sa kanya. Kasi kung mayroon ay hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanila. Chris naman, bakit mo ginawa yon? Ang liit-liit mo tapos nakikipag-away ka sa malalaki. Kasi ate, hindi ka pa rin nila tinitigilan Ang sabi pa nila, sana ikaw na lang raw ang namatay at malas ka daw po. Pero ayos na ako ngayon ate, huwag mo na akong alalahanin. Ang mahalaga, umuwi ka na dito sa amin. Hindi ko mapapalampas to. Ang bata-bata mo pa para gawin nila yan sa'yo. Matatanda na sila pero pumapatol sila sa bata. Teka anak, huminahon ka. Anong gagawin mo? Gaganti po ako sa kanila. Chris, sabihin mo sa akin, sino yung mga nakaaway mo ha? At sinong tumulak sa'yo? Ate, wag na. Hindi na kailangan. Kapag hindi mo sinabi sa akin kung sino-sino sila, hindi na talaga ako uuwi rito. Hindi mo na ako makikita. Gusto mo ba yon? Wala nang nagawa pa ang kanyang kapatid kundi sabihin ang totoo. Ayon sa kanya, 3 raw ang mga lalaking yon, sina Jonas, Christian at Mio. Pagkasabi noon ni Chris ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang dalaga at agad na umalis. Nilampasan lamang niya ang kanyang inang si Lucinda na parang hindi nakita. Samantala, pagdating sa bahay ni Lola Linda, Lola, kailangan ko po ang tulong niyo. Basta para sa'yo, mahal ko nga po. Gusto ko pong kumante. Gagantihan ko yung mga taong nanakit sa kapatid ko. Mga wala silang awa, hindi na sila nakontento sa pang-aapi sa akin. Pati kapatid ko, sinaktan na nila. Kaya kailangan ko po ang tulong niyo, Lola. Gawin mo po ang lahat para magdusa sila. Wala na akong pakialam kahit mamatay pa sila. Sinundan ng dalaga ang matanda patungo sa isang silid upang kunin ang mga kagamitan sa pambabarang. Nagkaayos naman silang dalawa matapos malaman ni Micah ang katotohanan. Inamin niyang nagdamdam siya, ngunit naisip at napagtanto niya rin na ang lahat ng yon ay para lang din sa kanya. Nais lang siyang protektahan ng matanda, kaya wala siyang makitang dahilan para magalit dito. Sigurado ka na ba sa gusto mong mangyari, Apo? Baka mamaya ay nabibigla ka lamang at pagsisihan mo ito.
Alam ko naman na mabuti ang iyong kalooban at ang binabalak mong gawin ay para lamang sa matitigasang loob. Wala na po akong pakialam, Lola. Sa ginawa nila sa kapatid ko, mas lalang binigyan nila ako ng dahilan para maging gaya nila na masama at walang puso. Kung yan talagang gusto mo at hindi na kita mapipigilan, sige, tutulungan kita at gagawin natin ang lahat para sila ay mapagbayad. Hindi lang para sa kapatid mo, kundi para na rin sa'yo. Napabuntong hininga na lamang at napatango ang dalaga. Samantala, kasalukuyang pasuray-suray na naglalakad sina Christian at Mio dahil sa kalasingan. Lumabas sa pinagtataguan si Micah at hinarap ang dalawa. Teka, di ba si Micah yan? Yung mambabarang? At yung... ano nga ba yun? Yung kapatid nung tinulak natin sa kanal, yung batang si Chris. Nakakatawa ang itsura niya, di ba? Pareho silang pangit. O ikaw, anong ginagawa mo rito, ha? Gagantihan mo ba kami? Sana, pero dahil mukhang masayang-masaya pa kayo sa ginawa niyo sa kapatid ko, hindi na lang. Kasi hindi sapat sa inyo ang basta gantihan lang. Ang dapat sa inyo, mawala na. Yabang mo, ha? Bakit? Kaya mo kami, ha? Kahit lasing kami, kaya ka namin patumbahin. Di ba, Tol? Tol! Mio, nasa ka na? Pare, tulungan mo ako. Ano nangyayari sa'yo? Bakit mo sinasakal ang sarili mo? Baliw ka na ba? Hindi ko mapigilan. Ang sakit. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Lintik, ano ba nangyayari? Hoy, babae, anong ginawa mo, ha? Ano sa palagay mo, ha? Totoo nga ang mga sabi-sabi na mababarang ka. Salot ka talaga kahit kailan. Akmang susugurin na ni Christian si Micah, ngunit bigla na lamang napatigil ang lalaki nang hindi niya magawang igalaw ang kanyang katawan. Tila ba nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ilang segundo pa ay lumabas ang matandang si Lola Linda. Wala kang karapatang saktan ang apo ko. Lola? Anong ginagawa niyo sa amin, ha? Pakawalan niyo kami! Aray! Itigil niyo na to! Nasasaktan ako! Alam niyo, ang mga katulad niyo, mga mapanghusga, mapanlait, at hindi iniisip kung nakakasakit na ba ng damdamin ng iba ang mga salitang binibitawan niyo, dapat sa inyo pinuputulan ng dila, o kaya hindi na dapat kayo nabubuhay. Ano bang kadramahan ang pinagsasasabi mo dyan? Hoy, matanda! Anong ginawa mo sa katawan ko, ha? Bakit hindi ako makagalaw? Mas matatanggap ko pa sana na ako na lang ang laitin at ipahiya ninyo. Pero kung idadamay nyo pati ang kapatid ko na ang gusto lamang ay ipagtanggol ako, hindi ko na magagawang tiisin yon. Sige na, Lola Linda, gawin nyo na po. Anong gagawin niya? Pakawalan niyo kami! Ayoko pa mamatay! Nang sa wakas ay naigalaw na ni Christian ang kanyang katawan, agad itong tumakbo ng mabilis at iniwan ang kanyang kaibigan na si Mio. Ngunit nagulantang ang naiwang kasama nang makita ang papatakas na kaibigan na bigla na lamang nagkikisay at kitang-kita niya rin kung paano ito dumugin ng mga insekto at pumasok yon sa kanyang katawan. Dala ng sobrang takot, naihina lamang ang binata sa kanyang pantalon. Tatakas ka rin ba, iho? Gusto mo bang matulad sa kanya? Lumuhod ang binata sa harap ng dalawa at umiyak na nagmamakaawa. Patawarin niyo na po ako. Kung ano man na nagawa ko sa kapatid mo, Micah, pinagsisisihan ko na yon. Nakikiusap ako, huwag niyo akong papatayin. Gusto ko pa po mabuhay. Pakakawalan ka namin kung sasabihin mo kung saan namin matatagpuan ang isa niyo pang kasama, si Jonas. Sa bahay ng tiyahin niya sa kabilang baryo. Siya na lang mag-isa ron. Nandoon siya. Ayan, nasabi ko na. Siguro naman pakakawalan niyo na ako, di ba?
Lumapit ang matanda kay Mio at itinapat ang mga palad nito sa ulo ng lalaki, sabay umusal ng orasyon. Ilang sandali pa, tumayo ang lalaki at naglakad na tulala at parang wala sa kanyang sarili. Ano pong ginawa niyo sa kanya? Hindi po ba siya makakapagsumbong, Lola? Nawala na siya sa katinuan. Makakausap siya, ngunit mga walang kwentang bagay lamang ang kanyang sasabihin. Yan ang kapalit ng hindi niya pagkamatay. Ang mahalaga ay buhay pa rin naman siya, hindi ba? Gaya ng kanyang nais. Ay, teka, kailan pala natin pupuntahan yung Jonas na yon? Ngayon na po, Lola. Para bago matapos ang gabing ito, tapos na po ang lahat. Nagtungo sila sa sinasabing bahay ni Mio, kung saan naroon si Jonas. Pumasok si Micah sa loob, habang naiwan naman ang matanda sa labas. Naabutan niya ito na nagduduyan habang naninigarilyo. Mukhang ang sarap ng buhay mo, ah. Kumusta naman ang pakiramdam ng nagtatago? Teka, bakit nandito ka, ha? Paano mo nalaman na nandito ako? Tinuro ka ng kaibigan mo. Nandito ako para pagbayarin ka sa ginawa mo sa kapatid ko. Na mag-isa ka lang pumunta rito? Babae ka pa? Seryoso ka ba, ha? O nagpapatawa ka lang talaga? Saka, ano naman ngayon kung may ginawa ako sa kapatid mo? Kasalanan niya rin naman yun. Pasagot-sagot siya eh. Ayoko pa naman ng mga batang palasagot. Kaya yun nangyari sa kanya. Bagay lang sa kanya yun. Ah, ganun ba? Oo, kaya pwede ba umalis ka na? Pangit mo. Bago pa may mangyaring masama sa'yo rito. Alis na! Ano ba? Sabing alis na eh. Babalik na sana si Jonas para sumakay ulit sa duyan nang biglang lumakas ang ihip ng hangin. May naririnig rin siyang mga tunog ng bubuyog sa kanyang tainga kahit wala naman siyang nakikita kahit isa. Ano yun? Bakit ganun? Ang ingay ah. Ikaw ba may gawa nun? Ako! Napaatras si Jonas nang biglang lumabas si Lola Linda sa may bandang likuran ni Micah. Anong kalokohan to, ha? Anong klaseng nilalang kayo? Paano nyo nagagawa yan? Kung anong binibintang nyo sa akin noon, si Lola Linda yon. Mga mangkukulam kayo, mga mambabarang, mga bruha. At ngayon, handa ka na bang magbayad sa mga kasalanan mo? Bakit? Diyos ka ba, ha? Batas ka ba? Pulis? Para singilin ako sa mga kasalanan ko? Nahihibang na kayo. Lola, siguro mas mabuting patakasin na lang natin siya. Ay, sige, Apo. Kung yan ang gusto mo, sigurado ka ba? Dapat lang. Mga lintik kayo. Huwag kayong susunod. Lakad-takbo ang ginawa ni Jonas para makalayo sa bahay na yon. Pero ang kanyang ipinagtataka ay kanina pa siya pabalik-balik sa kanyang mga dinaraanan. Ngunit tumakbo lamang siya ng tumakbo. Nanghihina na rin siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. At kung kanina ay tunog ng bubuyog lamang ang kanyang naririnig, ngayon ay tila ba iba't ibang uri na ng insekto. Sumasakit na rin ang kanyang ulo at maging ang tiyan niya, kaya't hindi na siya makakilos ng maayos. Dumating sina Micah at Lola Linda, masusing pinapanood si Jonas habang siya ay naghihirap. Anong ginawa niyo sa akin? Papatayin niyo ba ako? Ha? Pwede ka namang magmakaawa na hindi namin gawin yon. Baka sakaling magbago pa ang isip namin. Makaawain mo yung mukha mo. Matigas talaga siya, Lola. Alin kaya sa nangyari sa dalawa niyang kaibigan ang pwede nating gawin sa kanya? Sina Christian at Mio? Anong ginawa niyo sa kanila? Ha? Si Christian ay namatay habang sinusubukang tumakas. Si Mio naman, sabihin na lang natin na baliw na siya, pero buhay pa. Mga demonyo kayo! Mamatay na kayo! Gusto ko lang ulitin at iparinig sa iyo ang sinabi ko dun sa dalawa mong kaibigan.
Hindi na bali na ako ang saktan at ipahiya nyo. Pero wag nyo lang idadamay ang pamilya ko, lalong-lalo ng kapatid ko. Pagkatapos noon, nag-usal na ng orasyon si Lola Linda at napahiyaw sa sakit si Jonas habang siya ay namimilipit. Maya-maya pa, nawalan yon ng malay. Pagkalipas ng ilang sandali ay tila wala sa sarili itong bumangon at naglakad patungo sa kung saan. Saan po siya pupunta, Lola? Maghintay ka lamang, Apo. Nakarating sila malapit sa bangin at mula sa pinakagilid noon ay doon huminto ang lalaki. Nahulaan na agad ni Micah kung ano ang mangyayari. May gusto ko ba munang sabihin bago ka tumalon dyan? Pwede rin namang humingi ka na lang ng tawad. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko sa kapatid mo. Lalo na ngayon na nalaman kong totoo na mambabarang ka. Bigla na lamang pinagsasampal ng dalaga ang binata. Hindi naman ito makalaban dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng matanda. Ayan, sapat na siguro mga sampal na yan. Ano pang hinihintay mo? Tumalon ka na! Pilit mang labanan ng lalaki ang kanyang sarili o ang mga paa na huwag humakbang, ngunit hindi niya yon magawa. Ilang sandali pa ay tumalon na nga siya sa mataas na bangin. Pagkatapos nun, napabuga na lamang ng hangin ang dalaga at nagsimulang humikbi. Nilapitan siya ng matanda at inalo. Ayos lamang yan, Apo. Ganyan talaga ang pakiramdam sa una. Masasanay ka rin. Gusto ko na pong umuwi, Lola. Gusto ko nang makasama ang pamilya ko. Ay, sige. Uuwi na tayo. Ang mabuti pa ay tumahan ka na. Kinabukasan, umuwi sila at ikinuwento ni Micah ang lahat. Napakrus na lamang ang nanay niyang si Lucinda dahil sa kanyang mga narinig. Nakakalungkot man isipin na kailangan mo pang gawin yon, pero kung tutuusin maging ako rin ay gugustuhin rin yung mangyari sa kanila. Ate, pasensya na po. Dahil sa akin, kaya niyo nagawa yun. Kung hindi lang sana ako nakipag-away. Ano ka ba, bunso? Wala kang kasalanan. Huwag mong isipin yon, ha? At saka, tinapos ko na rin naman ang problema, kaya wala ka nang dapat alalahanin. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Lumabas sina Roberto at Chris, kasama ang matanda at naiwan ang mag-ina. Matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Pasensya ka na. Patawarin mo ko, anak, sa mga nasabi ko sa'yo. Alam ko na maling-mali ako sa mga ginawa ko at pinagsisisihan ko na yon. Tama si Roberto. Ako ang nanay mo kaya dapat ako ang unang nagtatanggol sa'yo. Pero sa ginawa kong yon parang ako pang nagtulak sa'yo pababa. Patawarin mo sana ako, Micah, anak. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para makabawi sa'yo. Ayos na po yon, Nay. Huwag niyong isipin yon. Ang totoo niyan, gusto ko rin pong humingi ng tawad dahil sa mga pagsagot ko sa inyo noon. Hindi ko dapat ginawa yon kasi hindi niyo naman po ako pinalaking ganon. Pero ang mahalaga po ngayon, magkakasama na po ulit tayo. Aalis po tayo rito. Lilipat po tayo sa ibang lugar. Talaga, ate? Lilipat tayo ng tirahan? Nagulat ang mag-ina nang biglang sumulpot si Chris na sinundan naman ng dalawa pa. Oo. Kung ayos lang po sa inyo para makaiwas na rin po tayo sa mga naging problema natin sa lugar na ito. Ay, ayos lang naman sa akin. Kung saan ang gusto nyo, basta masaya kayo, doon na rin ako. Ako rin po. Kahit saan, ayos lang po ako. Ganon din naman ako. Kayo po, Lola Linda, ayos lang po ba sa inyo na sumama sa amin? Oo nga naman. Mas mabuti pa siguro na sumama na lamang kayo sa amin.
Gusto ko rin palang magpasalamat sa inyo, Lola Linda, sa pag-aalaga at pagtingin niyo sa anak namin habang kami ay wala sa tabi niya. Pasensya na rin kung nag-isip ako ng hindi maganda sa inyo. Sana'y mapatawad niyo rin po ako at sana maging parte na rin kayo ng aming pamilya. Oo nga po, para may lola na din po ako. May tatay, may nanay, may ate at meron pang lola. Ang saya siguro nun. Kaya lola, sige na po, sumama na po kayo sa amin. Ay, sige, kung ano ang makakapagpasaya kay Micah. Kinabukasan, nilisan na nila ang lugar na yon. Lumipat sila sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila at ang mga tao ay hindi gaanong mapanghusga sa mga katulad ni Micah na may pangit na itsura. Namuhay sila kasama ang matandang si Lola Linda na itinuring na rin nilang parte ng kanilang pamilya. Mas lalong naibsan ang kalungkutan ni Lola Linda nang makasama ang pamilya ng itinuring niyang apo na si Micah. Dahil doon, hindi na siya gaanong nangungulila sa anak na nasa malayo, na tila nakalimot na sa kanya. At higit sa lahat, namuhay sila bilang isang pamilya kung saan walang ibang mararamdaman kundi ligaya at saya.